Kumusta? Naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung paano nga ba talaga magwawakas ang kasalanan ayon sa mga propesya? Well, sa pagtatalakay natin ngayon, sisilipin natin ang isang detalyadong timeline ng mga pangyayari na sinasabing hahantong sa tuluyang pagpuksan ng kasamaan. Ito yung tinakasentro ng usapan natin ngayon. Paano nga ba? Ano yung mga step-by-step na proseso? Sasamahan ko kayo na alamin ang bawat hakbang mula sa simula hanggang sa pinakahuling sandali ng paglilinis, ayon sa interpretasyong ito. Okay, simulan natin. Ayon sa timeline na ito, lahat ay mag-uumpisa sa isang makapangyarihang tunog, isang hudyat na babago sa takbo ng lahat. Ito yung pagtunog ng ikapitong trompeta, ang nagsisilbing mitya para sa mga huling kaganapan. So heto yung chain of events. Importante dito yung pagkakasunod-sunod hindi ito basta-basta, parang domino effect. Una, kailangan daw munang makumpleto ang bilang ng mga martir. Kapag nangyari na yan, magpapakita si Jesus sa himpapawid. At dyan napapasok yung pagtunog ng ikapitong trompeta na siyang magiging go signal para sa unang pagkabuhay na mag-uli. At alam nyo, itong unang pagkabuhay na maguli, hindi lang ito simpleng pagbuhay sa mga namatay. May mas malalim na dahilan yan. Sabi rito, ang pagkabuhay ng mga martir ay isang malaking deklarasyon sa buong sansinukob. Ito raw yung ebidensya na ang mga utos ng Diyos ay totoo at makatarungan. Isang patunay na nakikita hindi lang natin, kundi pati na rin ng mga anghel. At dito natin makikita yung malaking kontrast habang may nagaganap na paglilinis at pagdadalisay sa langit, dito naman sa lupa, kabaliktaran ang nangyayari. Isang panahon ng pitong salot at matinding pagsubok ang daranasin ng mga maiiwan. Okay, so pagkatapos ng mga pangyayari sa langit at paghihirap sa lupa, lahat ng ito ay patungo sa isang malaking kaganapan, ang ikalawang pagparito. Dito na raw babalik si Jesus pisikal dito mismo sa mundo. At itong pagbabalik na to, may dalawang pangunahing misyon. Hindi lang ito celebration. Una, ito ay isang misyon ng paghuhukom laban sa tinatawag na halimaw. Pangalawa, ito rin ay isang misyon ng paglilinis para tuluyan ng wakasan ng Hades, yung lugar ng mga patay. Grabe yung imagery, di ba? Napakalinaw. Ito yung sinasabing tiyak at permanenteng katapusan para sa halimaw at sa huwad na propeta, yung mga puwersang naghasik ng gulo. Wala nang atrasan, wala nang pagbabalik. Pero hindi pa dyan natatapos Okay, talo na ang mga nasa lupa. Pero paano naman yung nasa likod ng lahat ng ito? Dito napapasok si Satanas. Itatali raw siya at ikukulong sa abismo sa loob ng 1,000 taon. Para sa panahong yon, tuluyan siyang mawawalan ng impluwensa sa mundo. At anong mangyayari kapag si Satanas ay nakakulong? Well, dyan magbubukas ang isang bagong-bagong kabanata para sa sangkatauan. Ito ang simula ng tinatawag na 1,000 taong kaharian, isang panahon ng kapayapaan na hindi pa raw nararanasan kailanman. Isipin nyo to, isang mundo na literal na walang kasalanan. Walang panliling lang kasi wala yung manliling lang. Pati yung kalikasan mismo ibabalik sa dati nitong ganda at perpeksyon. Ito raw ang magiging realidad sa loob ng 1,000 taon. Okay, dito medyo nagiging komplikado. Kasi sa panahong ito, may dalawang klase ng tao. Sa isang banda, nandyan ang mga pari sa bagong Jerusalem. Sila may espiritual na katawan na, parang mga anghel daw, at hindi na nag-aasawa. Sa kabilang banda, mayroon ding mga tao ng mga bansa na may pisikal na katawan pa rin, nag-aasawa, at sila yung magpaparami para muling punuin ang mundo. Dalawang grupo, iisang kaharian. Pero sapat na ba ang 1,000 taong ng kapayapaan? Paano yung mga taong ipinanganak sa loob ng perpektong mundong yan? Hindi pa nasusubok ang kanilang katapatan kasi wala namang tukso, di ba? Well, dito na papasok ang pinakahuling pagsubok. So eto yung mabilis na mangyayari. Pagkatapos ng 1,000 taon, papakawalan si Satanas. Gagamitin niya yung counting oras na yon para manlinlang at magtipo ng isang malaking hukbo. Susugurin nila ang banal na lungsod, pero yung laban, mabilis lang. Apoy mula sa langit ang tatapos sa kanila. At this time, si Satanas itatapon na sa lawa ng apoy, magpakailanman. At sa pagwawakas ng lahat ng rebelyon, may isa na lang na natitirang malaking kaganapan, ang paghuhukom sa lahat ng taong nabuhay sa kasaysayan sa harap ng dakilang tronong puti. Ito na yung huling pagtutuos. Bawat isang tao mula sa simula ng panahon, bubuhaying muli para humarap sa paghuhukom na to.
at ang magiging basehan daw ay ang kanilang mga gawa. Walang makakalusot. At sa paghuhukom na to, may dalawang posibleng kahahantungan lang. Sa kaliwa, yung pagkabuhay tungo sa buhay para sa mga matuwid na ang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Sa kanan naman, yung pagkabuhay tungo sa paghuhukom na hahantong sa tinatawag na ikalawang kamatayan. At ito, para sa akin, ang isa sa pinakamakapangyarihang konsepto rito. Hindi lang mga tao ang hahatulan, mismong ang kamatayan at ang Hades ihahagis din daw sa lawa ng apoy. Ang ibig sabihin niyan, ang kamatayan mismo ay mamamatay. Kaya kapag nawala na ang kasalanan, ang mga makasalanan, ang kamatayan at ang Hades, wala nang matitirang bahid ng kasamaan. Ito na yung sukdulang paglilinis, isang perpektong sangnilikha na ibalik sa original nitong disenyo. At ang grand finale ng lahat, itong perpektong sanlibutan, ihahandog ng anak pabalik sa ama. At yan na, magsisimula ang walang hanggang kapahingahan kung saan ang Diyos na ang lahat sa lahat. Pero heto ang isang malalim na tanong na iiwan sa atin ng lahat ng ito. Kung ang Diyos ay nasa labas ng konsepto natin ng oras, nakikita niya ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng sabay-sabay, ano kaya ang tunay na kahulugan ng isang timeline para sa Kanya? Isang bagay na talaga namang sulit pagnilayan.